Please turn your Bibles with me, Genesis chapter 4. And as I share to you this message, I've entitled, Considering Cain's Comeback. Sa umagang ito mga kapatid, marahil tayo ay dumaranas na parang wala ng pag-asa, na parang paulit-ulit na lamang, na parang tulad ni Cain, na siya ay nasukol sa kanyang buhay, but how he was able to come back from a terrible mistake that he was a part of. Shall we pray? Gracious God and Heavenly Father, we thank you once again that we are able to open your word. Maraming salamat po. Lumipas man ang mga maraming taon, maraming pagkakataon, marami man ang magbago sa aming buhay, but your word will still stand. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of God abides forever. What a joy it is, O Lord, to see this mixed multitude, this mixed crowd. From the young ones to the elderly ones, iba-iba po kami ng battle sa aming buhay. And Lord, today, I pray that you'd hide me behind the cross, hide my flaws, dear Lord, and help us to be sensitive and hear from above. Danga na kami po ay gumastos na lamang, bumangon na maagap na masahe na gasolina. It is my earnest prayer that today, O Lord, as we invite the Holy Spirit, speak to our hearts. Many people, O Lord, are battling in different ways, but I pray, dear God, that you would use your word to comfort us, to give us hope, to encourage us, and as we leave this place, we will say, it is good to be in the house of the Lord. Tulungan niyo po kami na maggamutan ng kani-kanya mga sugat, and help us, dear Lord, to be sensitive, O God, of what our brethren are going through. So Lord, I pray that from the throne of grace, you grant us wisdom, and most of all, dear Lord, matapos ang isang linggo na marami kaming pinakinggan, at mga nakita, O Lord, sa social media, now we pray that you'd help us to be still at the feet of Jesus, and we'll give you back the praise and the glory, for in Christ's name I pray. Amen. Genesis chapter 4, let's read this account and glean what we can apply in our lives. Genesis chapter 4 and in verse 1, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. So kung tutuusin mga kapatid, lalabas na ito pong si Cain bilang unang anak ni Eva at Adan, lalabas na siya po ang kakuya-kuya-kuyahan natin. Siya po ang panganay ng sangkatauhan, sapagat ang pagdating dito ni Adan at ni Eva ay kakaiba naman po. So ito po yung ating mga ninuno according to the Bible. Verse 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol at si Cain naman ay naging magsasaka. So magkaiba po na naging hanap buhay ang magkapatid, isang taga-alaga ng hayop at ang isa naman po ay nag-aalaga or nagre-raise ng mga halaman or crops. Verse 3 to 4. Dumating ang panahon ng si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel sa kanyang handog. First thing that we can see here, offering is an act of worship. Both Cain and Abel offered something to God. Kapwa si Eva or kapwa si Abel at si Cain ay naghandog sa Panginoon bilang kanilang paraan ng pagsamba. Mga kapatid, ang katanungan ay, is it an acceptable offering? Sapagkat pareha sila'y naghandog, pero isa lamang ang tinanggap. Luke chapter 18, 2 men went to the temple to pray, only one was heard. Kaya mga kapatid, tinanggap po itong kay Abel. In fact, Hebrews chapter 11, verse 4, the Bible declares, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. At ito po yung ating nakita. So sa umaga nito mga kapatid, salamat na ihahandog natin ang ating oras, na ihahandog natin ang ating talento, pero isa rin po mga kapatid sa ating inihahandog paraan ng pagsamba ay anumang mga pagpapala na sa atin ay ipinagkatiwala. Dumating sa panahon ng propetang Malakay na yung mga tao naging lax na sila sa kanilang paglilingkod sapagat napapagod na silang dalhin yung mga tupa nila, and so sabi ng Panginoon,
through Prophet Malakay, wikaan mo nga ang mga taong yan. Sabi nila, bakit ang inihahandog nila sa akin parang leftover, tira-tirahan? Kung ano yung mga butain, kung ano yung mga pilay, ano yung mga parang wika nga may sakit, i-offer nyo nga kay Governor yan kung tatanggapin nila. At mga kapatid, sabi po dito ng Panginoon, kung maghahain tayo, as much as possible, we need to strive to present our bodies a living sacrifice acceptable unto God. Deuteronomy 16:16, you will not come before me empty. Ibig sabihin mga kapatid, ito po talaga ay paraan ng ating pagsamba. Well, Pastor, it's in the Old Testament times. Tithing is para sa Old Testament times lang. Should we still practice it? Mga kapatid, as we look into the Word of God, talagang sabi nga ng kasabihan, you can give without loving. May kumakatok sa'yo sa bintana mo. Di mo naman kaano-ano, wala kayong relation, para tumigil lang, bigyan mo ng barya, aalis na siya, but you cannot love without giving. Kung papaanong gusto mong i-express ang iyong pagmamahal, di ba? Lalo ang mga magulang sa anak. Anak, kahit mahirap ang buhay, itataguyod kita. Ipoprovide ko ang iyong pangangailangan. O kaya naman, bibigyan ko po kayo ng inyong pangangailangan. Ibig sabihin sa mga tao na tututo tayo mag-appreciate, sa mga waiters, ang babait natin, nagbibigay tayo ng tip, how much more pa kaya yung Diyos, mga kapatid, lalo't kung meron tayong pagpapala, ito po talaga ay bahagi ng ating pagsamba. Kaya nga tayo po ay natutuwa, sumasaludo, bagamat tayo, the Lord, we will not be accountable for what we do not have. Diba? Alangan namang hanapin sa atin ng Panginoon yung bagay na hindi natin kayang ialay, pero salamat bagamat may mga kapatiran. I'm aware of, mahirap ang buhay, minsan mahina ang business, but when you practice giving, it is an act of worship and may the Lord bless your faithfulness. Ito po yung ating unang nakita. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng kanyang galit. Principle number 2, control your anger before it controls you. Verse 6, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang iyong mukha? Cain's offering was not favored by God. He was rejected. Yung mga gulay-gulay na kanyang inihandog. Ang tinanggap ng Diyos yung kay Abel, yung steak, di ba? Yung karne. At mga kapatid, the theologians or Bible scholars would like to explain it this way, spiritually speaking, on our way to heaven, if we are basing our way just like Cain's way, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Cain's way is ways of beauty. Sabi ni Cain, well, pagod na akong maghandog ng dugo, pagod na ako yung hayop na sa pag-aalay, ang dumi-dumi, maamoy. This time I will offer something beautiful. I'm gonna arrange these vegetables, huhugasan ko yan, naka-arrange ang turnips, nandito ang tomato, I'm gonna present it. And this morning, as you look around, go to different churches, you'll see their beautiful cathedral, the people standing and leading in their intricate clothes, structured program, it's beautiful, but Abel's way is based on blood. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kay Abel sapagkat ang hinahanap niya, there should be blood. And so it is, Jesus Christ shed His blood for us all. Cain's way is based on feeling. Feel ko, hindi na yan, lumang paraan na yung mga animal sacrifice na yan. Palagay ko, ito na ang bagong paraan. But Abel's way is based on fact through the Word of God. And Cain's way was, he was trying to impress the Lord, but Abel was trusting. Pero mga kapatid, sa umagang ito, hindi tinanggap ang handog ni Cain kung kaya siya ay nagkaroon ng puot sa kanyang puso. Life is tough, but praise God mga kapatid, sapagkat sa mga panahong ito, tayo po ay kapag nagagawa natin, makapagpahayag ng ating pagsamba sa Diyos sa pamamagitan din naman ng pagkakaloob. Cain was deeply hurt, his face downcast. Yung mukha ni Cain talagang nagusumot. Sabi nga parang abanikong pamaypay na tinitiklop at mga kapatid, ito po ang kanya naging reaksyon. Tila siya ay isang bigong-bigo. We have a choice. Every time we don't feel something inside, anytime you're going through tough time, now relate this to our personal lives, minsan may pagkakataon sa ating buhay na parang hindi maganda ang kalagayan ko, you've got to make a choice, control your anger before it controls you. Verse 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito.
Sabi ng Diyos, Cain, bakit ka naman nagmamaktol? May choice ka naman. Kung ginawa mo sana yung tamang paghahandog, sana tinanggap ko rin ang iyong hain. Cain could have given the right offering. He could have the right attitude. Pero mga kapatid, ito po ang kanyang naging landas sa buhay. At sabi ng Panginoon, mag-ingat ka. Sabi doon, if you do what is right, you will be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. When you see crouching, it is the position of a tiger before he attacks, mga kapatid. Di ba ibig sabihin, Cain, control your anger before he controls you, it controls you. Sa buhay natin, minsan parang feel natin yamot ang buhay, minsan parang inaalat yung ating mga sinusubukang pagbangon. Sabi ng Diyos, pag-ingatan mo sapagkat pag hindi mo na-handle ang iyong galit, ang iyong puot, pag nakapasok ang kasalanan at hindi natin na-i-confess sa Panginoon, yan ay tulad ng isang mabangis na hayop na kumakatok sa pintuan mo at pagkatapos yan ay meron pang magiging kasunod and it would cost you dearly. At ito po ang ating nakita, ito ay nag-aabang at ikaw ay dadakmain, kaya kailangan mo itong mapagtagumpayan. Bakit mo pinipiling manimangot, Cain? Pwede namang hindi. Diba? Bakit ka nagagalit? Pwede naman kung sana nagtanong ka kay Abel kung papaano ang mas tama na iyong gagawin. Learn to overcome. We've got to strive to master our emotion sapagkat mga kapatid, anger, rage in Cain's heart ay makikita po natin paano nagsimula sa simpleng paghahandog, sa simpleng natanggihan lamang hanggang lumago na ito po siya'y napuot and worse things are going to happen. Control your anger before it controls you. Tulad ng Trojan horse, di po ba? Ipinasok doon sa syudad, akala nila wala lang, pero doon nagsimula na makapasok mga kapatid yung kalaban. Minsan sa balita nagtataka, paano nanakawan ang ganitong establishmento? Liit-liit naman ng bintana, hindi naman kasya yung mga adult-sized people dito. Lo and behold, makikita sa CCTV, ang mga kawatan pala, bagamat mga matatanda, ang talagang nagnakaw, pero may bit-bit-bit na mga bata na siyang ipinapasok sa bintana at magbubukas, at pag may nakapasok ng maliit na bata, siya ang magpapapasok sa iba. Get this principle, Abel or Cain. Control your anger before it controls you. Kapag hindi mo nabantayan sa ating buhay, parang nakakainis naman, mag-church pa ba ako? Maglilingkod pa ba ako? Sa lahat ng aking ginawang paglilingkod, ito pa ba ang kapalit? Bakit naman Lord ganyan? Hanggang mamaya compare na natin, bakit yung mga taga-sanglibutan parang ang saya-saya, ang dali-dali nila nakukuha. Hanggang mamaya nagkakaroon na tayo ng inggit at puot. Sabi ng Panginoon, be careful. Because the sin is at your door crouching and you've got to be able to control or manage your emotion. Even a wildfire, nagsisimula muna sa kaunting ningas bago makapinsala ng mas mahalaga. Kaya mga kapatid, mahirap di po ba kapag merong bigat sa puso? Naramdaman ni Cain Ano sabi nung kanta? Di ba yung selos? Sabi ng selos, yung, alam niyo yan, di ba? Yung sumisikip ang puso ko, di ba? Ang hirap kapag may dala-dala tayo mga kapatid na kabigatan sa buhay na ito, pag may paninibugho, at ganito po ang nangyari sa kanya. Ang selos at inggit ay magkamag-anak, magpinsang buo. Envy is when you want someone else has, but jealousy is when you're worried someone's trying to take that away from you. Both not a good feeling. Nainggit, maging magkapatid sila. Bakit yung kay Abel ang tinanggap? Bakit hindi sa akin? Anger and jealousy can be distracted. Cain directs his anger, jealousy, and hatred toward his brother. Sa totoo lamang mga kapatid sa umagang ito, bakit po natin to pinag-uusapan? Tandaan natin, ito ay ating ninuno. Ang dugong nananalaytay kay Cain, so to speak, ay pwedeng manalaytay sa atin. Kung anong naramdaman niya ay pwede ring maramdaman natin. Na sa ating buhay, bakit parang hindi yata ako favored? Parang hindi ako napili? Parang hindi ako paborito? Na parang minsan pwedeng maramdaman sa isang pamilya, di ba?
Eh bakit naman yung kapatid ko may event, binigyan ang ganda-ganda, yari sa lace. Yung sa akin, pastor, binigyan ako lona, yari sa lona. O kaya naman, pastor, kapag ka meron pupuntahan, talagang pinagagawa ng magandang attire. Yung sa akin naman, pastor, gawa sa katsa, recycled. Bakit naman yung aking pinsan talaga napipili lagi, maid of honor? Bakit naman ako kung saan ang inaalok sa akin yung mga bagay na yung mga hindi ako pwede wika ngang maging proud sa aking sarili. Sa ating buhay, nararanasan din po natin ito. Tulad ni Cain, parang minsan hindi yata ako paborito ng langit. Parang di yata ako napapansin sa aming opisina. At mga kapatid, we've got to guard these emotions because like him, ito po ay ating pwedeng maranasan. Bakit kaya ganun? Si nanay, parang sa akin laging bumubulyaw. Bakit lagi sumisigaw? May isa naman kaming kapatid, ang bait-bait niya, pinagtatabi ng ulam, pero sa akin, ubos, kahit tutong di man lang ako naalala. Mga kapatid, nangyayari ito, nagkaroon sila ng inggitan, we can be like Cain, gravely hurt, frustrated, at parang siya'y pinagsakluban ng langit at ng lupa. Like Cain, as he was angered by circumstances, mga kapatid, sabi niya parang unfair itong nangyari sa buhay. In those times, choose to react properly at ito po ay ating kailangang mapagtagumpayan. What can you do? Sabi po ng Isaiah 55 verse 9, ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? May tatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Di ba yung pong gumagawa ng mga palayok? Magsasalita ba yung putik? Ba't ganito ang gawa mo sa akin? Bakit ang haba ng uso ko? Bakit malaki ang tenga ko? May mga bagay sa ating buhay, what can you do? Magre-rebelde ba tayo? Magtatampo tayo sa langit? Pero we've got to find a way to overcome it. Sabi nga, kung sino yung kinalulugdan, kung sino daw nadaanan ng pagpapala, imbis na awayin mo, kampihan mo na lang, baka maambunan ka pa mga kapatid. Sapagkat ito po yung ating nakita. Because Cain had a choice. Kung tinanong niya, di ba, brother, paano ka ba, ano ba yung ginawa mong paghiwa dyan sa tupa? Ano ba yung ginamit mong apoy o panggatong? Eh di sana, nakinabang siya. Ganon din naman sa ating buhay. Bakit ba pinagpapala ko? Or bang diskarte mo? O kaya naman, bakit ba nagkakaroon ka ng opportunity? Ano ang iyong mga naging pamamaraan? Pero ito po ay, imbis na ganon, si Abel or si Cain ay nainggit at nagselos, kaya mga kapatid, siya ay nakapatay. Kaya merong mga crime of passion, di ba? Kung hindi rin lang kita pakikinabangan, kung hindi rin lang ikaw mapapa sa akin, nagagawa ang mga karumalduman. Isang babae na tagpuan, isinimento sa drama at itinapos sa... Bakit? Sapagkat sabi ng Biblia, mga kapatid, sa ating buhay, we are like Cain. Siya ang pinakakakuya-kuyahan natin. His blood may flow through our veins as well. Minsan parang pag di maganda nangyayari sa buhay. Minsan kapag meron tayong galit, bago pa daw natin pagsisihan ang masasakit na salitang ating sasabihin, be careful. In times that you are tested, you're pissed off, you would really like to sabi nga, sumabog. Sin is crouching at the door. Be careful bago mo papagsisihan ng isang bagay, ang isang salita, ang isang desisyon. You've got to handle it sapagkat mga kapatid, sin is crouching at the door. The devil is like a roaring lion waiting for the right moment to devour at ito po ay ating ihingi ng tulong sa Panginoon. James chapter 4 verse 2, mayroon kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit-galit at nagkakalaban-laban. Diba pwedeng mangyari yan? Ba't itong kapitbahay namin? Diba? Naiinggit ako sa kung anong meron sila. O kaya naman sa mga naglalaban-laban pag may mga beauty contest, bakit siya ang parang mas maraming boto? O kaya naman sa opisina, bakit siya lagi napapansin ni boss? Sabi mga kapatid ko, ano man yung ating pinagnanasaan, pinagseselosan, pinaghimutukan, we've got to be able to manage, control your anger before it controls us. Choice that we've got to make. At ito po yung ating nakita. Kaya nga, di po ba, ang daming awayan ng magkakapatid sa Biblia? Naalala niyo po si Joseph, na kung saan mga kapatid, siya po'y kinahilian, inihulog sa balon. Naalala din natin ang kalang ninunos na si Jacob at si Iso, kaya hanggat maaari mga kapatid,
sa ating mga magulang, di ba, iparamdam sa mga anak ang pagmamahal. James 3 verse 16, ng pantay-pantay. Verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan, lahat ng masasamang gawa. What is in our heart this morning? Could it be na parang papunta tayo dito or nararanasan natin ito or napagtagumpayan na natin na kapag may hindi magandang nangyari sa ating buhay when we've had a setback, na parang bakit ganito? Ang laman na ng puso ko nakakapagsising kami naglingkod pa sa Diyos. O kaya naman nakakapagsisi na bakit pa ako naging active sa church. O kaya naman bakit pa ako nagtatapat sa Panginoon. Or mga kapatid, pwede po natin itong maging struggle sa buhay. Friends, how do we deal with anger? There is probably no one in this room who has actually murdered someone like Cain did. But uncontrolled anger can be very destructive. Anger harms one's health and it can destroy relationship. The Bible says, do not give the devil a foothold. Kaya yan po maganda kapag sa atin araw ng linggo nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Huwag daw natin hanggat maaari. We can't help it. We live in a broken world. Someone will piss you off, mga kapatid, mayayamot ka. Pero pag nakapag-camping na ang kaaway dyan, magsisimula na siya, mga kapatid, bumuo at maglagay pa ng maraming kampo, and the ending could be very bad. Uncontrolled anger and the act of jealousy resulted in Abel's death and destroyed Cain's life too. Verse 8, pwede po bang pakibasa? Verse 8, to those of you who can read the text sapagkat maliliit. Verse 8, please read, begin. Isang araw, eto na nga, yung sinasabing mag-ingat ka, Cain. Sin is crouching at the door of your heart because he was not able to manage his anger that resulted to this situation. Cain attacked, Cain killed, Cain murdered his own brother. Niyaya niya sa bukid ang kanyang kapatid at doon niya pinaslang, mga kapatid, at ito po ang nangyari. He did not resolve his situation, he did not contain his agitation, at ganun sa ating buhay. Kapag hindi mo napigilan ang pagsabog ng emosyon, pwede ka makapagsalita ng isang bagay na marahil man pwede kang mag-sorry later on, pero babakat sa kaluluwa ng mga taong ating napagwikaan, na kapag di mo na-handle yan, pwede kang gumawa sa panahon na kay lito, sa panahon na kay galit, gumawa ka ng desisyon na ang hirap-hirap mo nang i-reverse, mga kapatid. Because of this, the first murder in the Bible, when Cain committed this crime against his own brother, anong pinagmulan? Offering. Imagine yung offering lang, hindi po ba? Pero hindi natin pwedeng maliitin ng isang bagay, a wrong attitude that led to a wrong deed, at mga kapatid, ito po ang nakita natin. Please read again verse 9. This time, verse 9, as we continue, basa. Oh, di po ba? Cain asked a rhetoric question, a self-answering question. Sabi ng Diyos, Cain, nasa na ang iyong kapatid na si Abel? Aba, ano yan? Menor de edad? Nasa edad na siya. Ako ba ang yaya ng bata ng kapatid ko? Pero mga kapatid, he was not able to resolve the situation. Verse 10, at sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Like Cain, he was not able to contain his anger. He was not able to remove the negative energy. Hinampas niya ng bato or kung anumang pamamaraan ng pagpatay. At sa umagang ito, mga kapatid, hindi man tayo nananaksak, hindi man tayo namamaril, pero there are many forms of murder na pwede po itong pagmulan kapag hindi natin ito mapagtatagumpayan or maging hadlang so that someone else's dream could vanish. Cain did not do what was right, at mga kapatid, anger built up and he exploded, at ito na nga po ang naging simula, mga kapatid. The Bible says in James 1:15, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, it bringeth forth death. Verses 11 and 12.
Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ng dugo ng kayong kapatid na pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi na mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Sumama na sumama ang kwento. He was cursed, mga kapatid. Your field will no longer yield crops. You'll become a wanderer. You'll become a vagabond. He was made to pay dearly for his sin. He was held accountable. Sa ating buhay, kung tayo man ay tulad ni Cain, di po ba? Na tayo nagkaroon ng setback, nagkamali ako. As I look back, may mga wrong steps ako. At meron naging consequence, mga kapatid, ano kaya ang pwede po natin gawin? Sabi ng Diyos, nasa na ang kapatid mo? Nasa na ang iyong kapatid na si Abel? At mga kapatid, sabi ng Diyos, ang lupa ay sumisigaw sapagkat tinanggap ng lupa ang kanyang dugo. Sabi ng Diyos, dapat ang lupa ay pinagmumulan ng buhay. Alam mo yan, farmer ka, dapat life should come out of that ground. Pero ginawa mong libingan ng lupa, and Abel's blood is crying for justice. Kaya nga marami mga violence related to agrarian, di po ba? Situation, bakit may mga sokarera nagpapatayan ng mga tao? Sapagkat ito po, mga kapatid, ay may kinalaman din, nakita natin dito, na ginawa ito ni Cain, na doon po niya inilibing ang kanyang kapatid. So, ito po yung kanya naging kahidatnan, and Cain was placed under a curse. He was driven off from that ground. Verses 11 and 12, one more time, kayo po ang bumasa, read it out loud. Begin. Sinusumpa kita ngayon. His life, his fortune suffered a reversal. Anong effect, mga kapatid? He was cast away. He was exiled. He was fruitless. Kung papaano, mga kapatid, dating may kabuhayan si Cain, ngayon nawala. Na parang minsan nararanasan sa ating buhay, yes, nagkamali ako ng hakbang. Yes, meron man akong maling nasabi, maling nagawa, maling naging choices sa buhay. Pero ang bigat naman ng kapalit, mga kapatid. At sabi dito, sometimes may mga nagpapatato, pastor, parang there's a generational curse, parang hindi mawala-wala tong tila sumpa na nararanasan ng aming wikang circle. And it is wide range, it is epidemic, saan ka man lumingon, di magaganda ang nangyayari. Like Cain, this life can be full of difficulties. It is far from being perfect. Madaming hirap sa buhay, maraming kabiguan. At mga kapatid, tayo man ay nagkakamali, pero ano po ang ating makikita? Kung tayo man tulad ni Abel or ni Cain, meron tayong mga naging maling hakbang. Tulad natin na parang magbungkal man tayo ng lupa, Lord, wala naman nagiging bunga, nagtatry ako, di naman nagkiklik. Pastor, parang hindi ako makaahon-ahon yung dating kinukunan ko ng resources, ngayon hindi na namumunga. Kung tayo man, as we trace our steps back, ano man yung naging mali, kung totoo man tayo may mga naging pasya, like Cain, if you have fallen, seek God's grace and mercy. Verse 13, napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ko sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglalagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Sabi kasi ng Lord, oh Cain, huwag ka na dito, exiled ka. Remember, yung tatay niya napaalis na rin sa Garden of Eden. Before they were in the inner city, ngayon doon na nga lang siya nagtatanim sa gilid-gilid, sa suburban na lang mga siya, napalayas pa siya. At sabi doon, mga kapatid ni Cain, sobra naman ito, Panginoon, sapagkat yung makakarinig na ako ang pumatay kay Abel, baka ako'y patayin din nila, ngayon ako'y hahantingin ng tao, at mga kapatid, yun po yung kanya naging difficulty, he could not bear his punishment. Malalayo ako sa aking comfort zone, malalayo ako sa aking lupang sinilangan, malalayo ako sa aking mga magulang, malalayo ako sa aking mga kakilala. That's the price he had to pay. Lord, nahihirapan na po ako. Lord, napapagod. You see, sabi ni Cain, Lord, this is too much. Sobra naman po ito.
Am I talking to someone this morning? You've gone through this stuff, through this time? O kaya naman nararanasan mo na parang, Lord, grabe naman po ito. Na parang nawala ako sa aking comfort zone. Tapos yung dati kong pinagkukunan, sarado na. Kahit magbungkal ka pakain, walang mamumunga. Pastor, pilit po kami nagtatry ng ibang venture, walang nagkiklik. Pastor, wala pong pintuang bumubukas. Pastor, para talagang sobra na po ito. And that's what Cain was experiencing. Pero sabi mga kapatid ng Panginoon, di po ba? Verse 15, hindi, sagot ni Yahweh. Paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo, kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Cain was worried. Lord, saan pa ako pupunta? Kung ako hindi na pwede dito sa lupain, at kung sino man, saan man ako magtago, ako naman ang papatayin ng tao, ng ibang tao. But mga kapatid, kahit nagkamali na si Cain, if we have fallen, seek God's grace and mercy. Ano sabi ng Diyos? Napakabuti, binigyan pa rin ng protection at sabi niya, hindi. Sapagkat bibigyan kita ng palatandaan, I'll put you a sign on your forehead. It is a sign na kapag makikita ka ng tao, sino mang magkikitil ng buhay mo, will pay 7 times ang magiging kapalit, meaning meron siyang protection. What is the comfort here? Sa ating buhay, tayo sumasablay. May mga pinapasok tayo na tayo nasubo na. Meron tayong mga bagay na ang hirap balikan or i-reverse ang ating desisyon. O kaya naman tayo lugmok na parang this is too much. Pero mga kapatid, naramdaman pa rin ni Cain yung malasakit ng Diyos. Sabi niya, iingatan ko ang buhay mo, walang papatay sa iyo. Meaning, sa buhay na ito, hindi ka pwedeng ma-zero sa Panginoon, mga kapatid. Hindi man lahat maayon sa kagandahan at sa iyong plano nangyayari. Panginoon, sobra naman ito. May sakit na nga ako, na aksidente pa ang aking kamag-anak, tapos nawalan pa ako ng kabuhayan. You see, that's what happened to Cain. He lost his home, he lost his fortune. There was a reversal. Sabi nga ng kausap ko this week, Pastor, ang buhay namin dati parang timba na punong-puno ng pagpapala, na para kaming itinaob, mga kapatid, na baligtad lahat. Anong halaga nun sa isang magsasaka? Meron tayong farmer, nagkakaunawaan po tayo. Yun ang buhay nila. Kung wala kang pagtatanimang lupa, saan ka magtatanim? Sa libag o kaya sa paso? Di ba na, mga kapatid? Yung mawalan ka ng lupa, mahalagang mahalaga sa farmer yon. Sabi ng Diyos, you are banished because Abel's blood is crying out. It's crying for justice. Dapat buhay ang lalabas sa lupa, pero dyan mo inilibing, ang kanyang dugo ay nadanak. And because of that, you will be exiled and you can no longer till the ground. And even you try your best, magbungkal ka, it will no longer yield fruit. Ang hirap nun. Hindi ba ganyan sa ating buhay na parang, Lord, yes, inaamin ko na nagkamali ako. Lord, pero this is too much, that I'm like drowning. Pinipilit namin makaahon, pero kahit bungkal kami ng bungkal, sikap kami ng sikap, try kami ng try, join kami ng join, walang bumubukas, walang nagiging bunga. Pero mga kapatid, thank God, sa kabila ng lahat ng ito, naranasan niya ang proteksyon ng Diyos because God is a God of grace. Kahit ang isang tao may nakagawa ng pinakakarumal-dumal na krimen, God is a God of grace, meaning according to Matthew chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Listen, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Meaning the common grace of God, even though Cain committed murder, although he made a terrible mistake, pero mga kapatid, ganun din naman ng mga tao. No one can ever testify, hindi ako mahal ng Diyos, because the common grace of God came, mabait, mabuti, parehas pinaaarawan ng Diyos. Ang Diyos naman din nagsasabi, ay, mga Kristiyano lang dapat ang makakapagpatuyo ng damit, ang araw ay para sa mga Kristiyano. No, masama o mabuti, parehas nakakatanggap ng sinag ng araw. Masama o mabuti, parehas na naaambunan. Meaning, mga kapatid, God is being gracious to Cain. In fact, in the book of Numbers chapter 35 verse 6, and among the cities which we shall give unto the Levites, there shall be 6 cities of refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither, and to them ye shall add 40 and 2 cities. What happened? In the Old Testament times, wala naman masyado silang mga magandang form of justice or kanilang mga pamamaraan ng paglilitis. Kapag daw ang isang tao accidentally, intentionally or not, nakapatay ng tao, syempre may mga kamag-anak yun.
Di ba, who would avenge the blood? Sino? Ang isang tao daw na nakapatay, aksidente man o hindi, meron siyang 6 na lugar na pupuntahan. Cities of refuge, 3 on the east side, 3 on the west side, na pwede mong takbuhan for the time being until litising ka ng kanilang saserdote. This city of refuge, mga kapatid, na pwede nating pahingahan sa panahon na tayo'y aburido sa buhay. Bibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong makabangon muli. Kahit gusto ng iba ay ilibing ka na. Kahit gusto ng kapwa mo, mabura ka na sa mundo. Ang Diyos ay bumibigay ng pagkakataong makabangong muli. Amen? Sa mga nagkakamali, ang Diyos pa rin ang ating pahinga. Ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa at pagkakataong makabangon. Experience the goodness and grace of God. And this is my favorite part. Lastly, your ending could spring to a new beginning. Your ending could spring to a new life. Basahin nga po natin verses 16 and 17, sabay-sabay basa. Anong nangyari sa kanya? Go! Iniwan ni Cain. Continue. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. So pinalaya si Cain, di po ba mga kapatid? Aba, talking about recovery, he was able to build a city, nag-iba na siya ng venture, hindi na siya masyado sa line ng pagsasaka. He went into a different place, he thought it was over, he committed the first murderer in the Bible, but talking about recovery, he was able to build a city, and then nakahanap pa ng asawa. Teka, pastor, saan humanap ng asawa si Cain? Well, it's an interesting study. It's not part of our sermon today. Pero mga kapatid, dito nakita po natin na itong si Cain ay nagkaroon pa siya ng asawa, mga kapatid. And look, the beautiful part, how Cain was able to bounce back. Ang ganda ng ending ng buhay niya. 18, 19, and 20, sabay-sabay. Basa. Si Enoch ang ama ni Irad. Anak naman ito ni Methuselah na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng 2, sina Ada at Zillah. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng baka at mga tumitira sa tolda. Considering Cain's comeback, here is a man who had the dubious honor of being the first murderer in the Bible. Yes, he made a terrible mistake. Pero mga kapatid, he felt like cursed. He was banished. He could no longer get living from what he used to have, mga kapatid. Even he tried his best, wala na. But he was able to bounce back. He was able to recover. A man who built a city and then nakahanap pa ng asawa. Ano nangyari kay Abel? Yes, Abel was righteous, but Abel did not have next lineage. Siyempre, nasa langit siya, nasa piling ni Abraham, pero wala na naging lahi pa. But here, look at Cain. Cain, si Abel, wala na naging sunod na lahi, but Cain was not able only to find a wife, he was able to find immortality through his lineage. Ang dami niya naging anak. Pansinin po natin kung anong klaseng mga ninuno ang kanyang iprinuduce or mga anak. Atras pa please, atras. Di po ba? Forward please. Okay? Na anak ni Ada, ni Jabal, ang mga ninuno na mga nagpapastol ng mga baka at mga tumitira sa tolda. Meaning, sino yung mga prinuduce na lahi ni Cain? Meaning, mga kapatid, itong si Jabal, biblically speaking, they ventured, di po ba muli, yung kanyang next lahi, they ventured into agrarian reform, nagtagpastol sila, pinaganda nila yung mga lupain, at mga kapatid, mga bakahan. At hindi lamang yan, pansinin po natin sa verse 21, kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at plauta. What kind of generation Cain was able to produce? Not only they became the father of agriculture, not only mga kapatid, they were very good at livestock, even mga magagaling sa plauta at musika, ang mga iprinuduce na mga kaninununuan or mga apo ni Cain. They are so-called national artists, they are musicians, they are very good at arts. At mga kapatid, verse 21, kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog at alpa. 22, naging anak naman ni Zillah si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso.
Talking about recovery. Yes, Cain committed a sin. Pero yung kanyang naging lahi, hindi na siya nakabalik mismo sa kanyang lupain. Hindi na daw sabi, ano magagawa ko? So nag-switch siya ng profession. He was able to build a city. And because of that, he found a wife. At mga kapatid, pagkatapos nun yung naging anak nila at mga naging apo, ang galing. Na kung saan sila naman ang naging matatayog at magagandang propesyon, not only in arts, not only in music. If you'll read that verse, naging mga maghuhusay na panday, naging mahuhusay mga kapatid na mga industrial workers, working with bronze and iron, craftsman, industrialist, engineer, at mga kapatid, ito po yung kanyang mga na-produce na lahi. You see, sometimes we only focus about Cain, pinatay ang kapatid niya nagkasala, tumakbo, pinalayas. But have you heard about how he was able to bounce back? When Abel is already dead, wala na nagisunod na lahi. Tapos na ang lahi ni Abel. But you're talking today about Cain, who produced generations of fine artists and musicians and bronze craftsmen and workers, mga kapatid. Cain's comfort is that he found life after death. Your ending could spring to a new beginning. At sa umagang ito mga kapatid, ito po yung ating nakita, katulad ng alibughang anak, di ba? Akala niya wala na, pero pagbabalik niya sa Panginoon, meron pa palang buhay. Sabi ni Apostol Pablo, I am the chiefest of sinners, pero nakita niya mga kapatid na meron pa palang pagdadalan sa kanya ng Panginoon. Ang ama natin na ito, or ninuno natin ito, ay posibleng mangyari din sa atin. But every time we fall, God remembers that we are also made of dust. I'm almost through Ecclesiastes 7, verses 16 to 7. Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Why shouldest thou destroy thyself? Be not overmuch wicked, neither be thou foolish. Why shouldest thou die before thy time? Pastor, naging pinagpala pa rin pala si Cain kahit murderer. Talking about Moses. He also had an issue. Abraham also had an issue. David, the man after God's own heart, also had an issue. Kaya mga kapatid, sabi dito, huwag kayong magpakabuti o magpakatalino ng labis-labis. Bakit mo pahihirapan ng iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpakasama ni magpakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Ibig sabihin, maging masarap ka namang kasama. Huwag mo na masyadong paghanapan, bakit yung aming leader may ganito akong pula, may ganyan. Ganun talaga, walang perfect record. Lahat tayo sumisilong lang sa grasya at biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi po ba na kung sa ating paglilingkod, yung masarap kang kasama, hindi yung parang nakakapasok ka na lagi, ano ba naman to si sister, parang feel ko, ako'y nasusunog dito. Ibig sabihin lang ni Solomon, take it easy, di ba? Mahirap humusga, walang sa lahat ng panahon ay mainit ang paglilingkod. Pwedeng mainit ka ngayon. Pero mga kapatid, pwedeng hindi ka nilalapan ng leon ngayon, pero baka bukas ikaw naman ang merienda. Ibig sabihin mga kapatid, kung si Cain nagkamali, pero naramdaman pa rin niya ang kabutihan ng Diyos, ganun din naman sa atin. Be not overmuch holy, as the Bible says in the book of Ecclesiastes, in a way, na sinasabi ni Solomon, anything na sobra ay hindi maganda. Anak, meron tayo ditong blessing, di ba? At ito'y pagpapala. Mami, bili tayo ng ice cream. Hindi, anak. Makakabili na ito ng 50 Bibles. Diba? Ibibigay natin lahat. Sabi ni Solomon, sabi ng Diyos, gusto niya, magamit ka sa gawain, tumulong ka sa misyon, magpasarap ka rin naman, bumili ka rin ng ice cream, in a short sense. Sabi doon, be not overmuch holy or nor too much foolish. Ibig sabihin mga kapatid, balanse sa buhay, at ito po ang naging maganda. With this, I'm through. Just like Cain, sa ating buhay, why am I saying this? 4 years ago, I felt like Cain, so to speak. I felt like I was cursed. What had happened to me, I see no future. And kayo po ang nag-encourage sa akin. I had to leave the pulpit, take a sabbatical leave, and my father presented to me my case before you. And during that time, I remember, nandun ako, tumunta ako sa Arsenias. I did not like to talk to anybody. I don't like to see anybody because, sabi doon, di ba, I felt like, Lord, this is too much for me. What am I going through? But Cain was able to have his bounce back. He was able to come back slowly, mga kapatid. Di po ba sa biyaya ng Diyos? When I thought I could no longer serve the Lord, unti-unti, tulad ni Cain, lumayo-layo ako. Nagkaroon ako ng bagong surrounding.
I tried scuba diving, nag-venture ako sa ibang bagay, di po ba? Hindi man lahat nagiging click. Sabi ko, maglagay nga tayo dito ng farm, magtanim tayo. May panahong bumabagyo, may panahong may ani. Let's put a piggery, may panahong okay, may panahong hindi. Sabi ko, mag-iba tayo ng venture for a time because Cain was able to go away for some time. Sabi ko, this time, let's focus on health, let's exercise, was able to meet new friends. At mga kapatid, nung alam ko, akala ko, wala na. I was sitting back there, sabi ko, magiging ayoko na talaga sapagkat this is too much for me. Parang I see no future. And because of that, mga kapatid, slowly, una sa biyaya ng Diyos. Pangalawa sa mga mananalangin. Pangatlo sa supportive loved ones. At mga kapatid, I'm here today. I pray that this will give you hope. If you feel like, Lord, Pastor, parang it's hard to get out from this cycle. We are tilling ground but I see no fruits. At parang sabi namin, parang hindi kami makawala sa ganitong bagay. But Cain was able to come back. And when it comes to the ministry, by God's grace, I was able to continue, mga kapatid, by the Lord. Last year, we've had Operation 300. 307 came in one services. The Lord added a new church van into our community. And also, OBBC Santa Rosa was able to produce a new pastor, mga kapatid. I'm not saying this to you to brag, but when I thought, wala na, the good days are over. Pero mga kapatid, I had the privilege of speaking at Sofitel. 2 weeks ago, I was invited to preach at Tanghalan ng Pasigueño, where 700 students, mga kapatid, are enrolled. And then also another speaking engagement at One Cainta Rizal. At mga kapatid, last night, I attended an event. Hindi pa man tapos ang event, another group of people came, Pastor, we'd like to invite you for this occasion. My point is, hindi magyabang. When I thought it's over, when Cain said, this is too much for me, pero mga kapatid, at the right time, by God's grace, si Cain, na dati, first murderer in the Bible, too much for me, naramdaman pa rin niya yung kabutihan ng Diyos, nakapag-ibang buhay, nakahanap ng asawa, at ang gaganda, ang gagaling, ang tatalino, mahuhusay ang mga naging anak. He found immortality through his lineage. What's next to you, Pastor? By God's grace, this coming September, I'll visit our brethren in London, and perhaps I will be asked to preach. I'll be going to Europe this coming September, and maybe Shenzhen. Why? I'm saying this to you not to brag. With this, I'm through. Tulad ni Cain, may mga setback tayo sa buhay. Pero kailangan nating bantayan, di ba? Huwag tayong ingatan na huwag tayo makapagsabi ng isang bagay na, Lord, nakakapagsising naglingkod pa kami sa iyo, o kaya naman sa kapwa nating makakasugat. Tulad natin, we have setback, nakakagawa tayo ng error, at kapag nakita mo, daririto ako sa sitwasyon na ito, ask for God's help. At mga kapatid, just wait. If you feel like, I'm under the curse, this is not getting over, ang tagal na namin dito. Pero mga kapatid, the story of Cain, ang ganda ng ending niya, masagana ang buhay niya, pinagpala ang pamilya niya. And may I say to you this morning, as I look around, may mga taong tulad ni Cain na parang game over na. But I look at them this morning, kasama nila ang pamilya nila naglilingkod sa Panginoon, considering Cain's comeback. And I pray this morning, whatever situation we might be in, if we feel like drowning, if we feel like this is too much, I pray, mga kapatid, maranasan natin yung katulad ng Cain, na sa kanyang buhay, di po ba, hindi pa tapos ang magagandang nangyari, at ang kanyang mga lahi ay ating nakilala na mahuhusay at pinagpala. At mga kapatid, tayo po ay patuloy na manalig sa Panginoon.